Makikita ang rider na yan na huminto sa isang gasolinahan. Maya-maya, bumaba at binuksan niya ang kanyang utility box. Paglapit ng gasoline boy, bigla niya itong tinaga sa mukha. Hinabol pa ng rider ang tumakbong gasoline boy. Nahuli naman ng isang gwardya ang rider. Ayon sa pulisya, nagpa-full tank ang suspect ngunit 50 pesos lang ang ibinayad niya. Nagalit daw ito ng sitahin ng gasoline boy. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang suspect. Nagpapagaling naman ang biktima. Patay ang isang lalaki sa Iloilo matapos paghahampasin ng dumbbell sa ulo ng kanyang misis. May report si John Consulta. Naging madugo pagkatapos ng 30 taong pag-asama ng mag-asawa sa Saraga, Iloilo. Namatay ang 62 anyos na mister matapos paghahampasin sa ulo ng misis gamit ang dumbbell. Sumuko sa mga pulis ang misis. Ayon sa mga pulis, wala namang pinag-awayan ang mag-asawa. Nagulat naman ang mga kapitbahay sa nangyari. Di mo mabatian ang may gabaysay. Ang sweetness ang isa ka mag-asawa, akagin sila kay tungod nga hindi magkaon ng isa kung may isa mo. Sabi ng kapatid ng suspect, matagal nang may dinadaing na kondisyon sa pag-iisip ang suspect. 6 na araw na raw siyang hindi nakakatulog ng maayos at tila may bubulong daw sa kanya kaya nagawa ang krimen. Sa General Santos City naman, natutulog ang 16 anyos na binatilyo at kanyang ina sa kanilang bahay nang martilyuhin sa ulo. Ayon sa kanilang kakilala, nakarinig sila ng ingay mula sa bahay ng mga biktima kaya sinilip nila ang mag-ina. Duguan ng binatilyo habang nakahiga sa kama. Nasa sahig naman ang ina niya. Dead on arrival sa ospital ang binatilyo habang kritikal ang kanyang ina. Suspect sa krimen ang kuya ng binatilyo na posibleng may problema raw sa pag-iisip. Sabi ng suspect, may masamang espiritong pumasok sa kanya. Hindi raw niya maalala ang kanyang ginawa. John Consulta, nagpapalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ni na Senator Bongo at Bato de la Rosa na may kinalaman sila sa umano'y reward system para sa mga mapapatay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ang itinulo namang nagplano ng nationwide na pagpapatupad ng sinasabing Davao Model na si Edelberto Leonardo. May senyales na umanong magsasalita na rin ukol sa issue. May report si Jonathan Andal. Posible na rin umanong magsalita si dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo tungkol sa war on drugs ng Administrasyon Duterte. There is an indication na magsasabi na siya. Mayroon na siyang mga tinatawag na intensyon na okay, sasabihin niya na yung iba in detail. No? Sa pagdinig ng Quadcom noong Biyernes, inamin ni Garma na inirekomenda niya si Leonardo kay dating Pangulong Duterte na pwedeng magpatupad sa national level ng Davao Model ng drug war. Sabi ni Garma, si Leonardo ang namimigay ng perang pabuya sa mga operatiba na makakapatay. Idinadaan daw ang pera sa mga bank account ng kanyang tauhang si Peter Parungo. Galing naman ang pera kay Irmina Espino na trusted staff daw ni nooy Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo. Pinadadalo na ng Kamara si Espino sa susunod na pagdinig. Itinanggi ni Go ang mga aligasyon. Wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Wala siyang inutusan na patayin mo ito. Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. Si Senador Bato de la Rosa, ang PNP chief ng simula ng war on drugs. Wala raw siyang ipinatupad na reward system noong panahon niya dahil wala siyang pondo para rito. Ang liderato ngayon ng PNP pinasasagot ang mga naging PNP chief noong Administrasyon Duterte. Sabi naman ni dating PNP Chief Guillermo Eleazar na naging PNP Chief ng 6 na buwan noong 2021, hindi siya nakatanggap ng order ukol sa umunoy reward system. Sa tala ng PIDEA, mahigit 6,000 ang nasawi sa loob ng 6 na taon sa mga drug operation. May mga kasong tinawag na extrajudicial killing. Si Kian de los Santos, 17 anyos lang nang patayin ng mga pulis noong August 16, 2017. Inakusahan siyang drug pusher at nanlaban daw. Pero sa CCTV footage, nakita pa itong kinakaladkad ng mga pulis bago siya pagbabarilin. Masakit sa akin na naririnig ko na grabe yung ginawang pagpaplano para magkaroon ng malawakang patayan. Sa pagdinig ng Quadcom, nakaharap ni Garma ang ilan sa mga biktima ng extrajudicial killing sa Cebu City kung saan siya nagsilbing hepe. In behalf of my men na nagkamali sa inyo, I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. Sinisika pa rin naming makuha ang panig ng dating Pangulong Duterte. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Patay ng mabundol ng ambulansya ang isang senior citizen sa Santa Barbara, Pangasinan. Yan at iba pang aksidente sa report ni Oscar Oida. Tumingin pa muna kaliwat kanan ang 7 taong gulang na yan bago tumawid sa Jacinto, Pangasinan. Nabundol siya ng motorsiklo. Nagtamo ang bata ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nasa maayos na siyang kalagayan. Nasa school zone naman sa Dinalupihan, Bataan ang batang yan nang biglang tumawid. Nagulungan ang paa niya ng truck. Maayos na rin ang lagay ng bata. Tatawid din sana sa pedestrian ang isang senior citizen nang mabundol ng ambulansya sa Santa Barbara, Pangasinan. Isinugod sa ospital ang 73 taong gulang na babae pero idineklarang dead on arrival. Sa tindi ng pagkakabangga, nayupi ang harapang bahagi ng ambulansya. Maghahatid daw sana ang driver ng pasyente sa ospital nang maaksidente. Nagkarambola naman ang 3 sasakyan sa El Salvador City, Misamis Oriental. Pinagtulungang i-rescue ang isang naipit na pasahero ng SUV at pasahero ng multipurpose truck. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 40 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa bagahe ng South African national na magbabakasyon umano rito sa bansa. Hindi raw alam ng suspect na may droga sa bagahe niya. Pasay sa domestic at international flights nakaambang tumaas. Umaling kasi ang mga airline company ng terminal enhancement fee na posible raw umabot hanggang 600 pesos para sa international flights at 150 hanggang 175 pesos para sa domestic flights. Ayon sa Manila International Airport Authority, patutupad na ang bagong administrative order kung saan nakasaadang mas mataas na bayarin ng mga airline gaya ng passenger service charge, landing and take-off charge, aircraft parking, cargo terminal fee at iba pa. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3, 2, 1. Sa tulong ng booster, nakarating sa kalawakan ng Starship rocket ng SpaceX. Kalauna ay humiwalay ang booster nito, pero di tulad ng ibang booster na inihuhulog lang, dahan-dahang bumaba ang super heavy booster hanggang sa saluhin ito ng higanting metal arms ng launch pad. Unang beses siyang nagawa sa kasaysayan ng pag-launch ng mga rocket sa kalawakan. Muntik tamaan ng tumalsik na fuel tank ang kumuha ng videong yan ng pagsabog ng fuel station sa Chechnya. 4 ang nasawi sa pagsabog, kabilang ang 2 bata. 5 ang nasugatan. Halos 24 oras nang nawawala ang 2 bata nang matagpuan sila sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa La Paz, Iloilo. Ang isa sa mga bata, nagpaalam daw na kukunin ang kanyang laruan sa labas ng kanilang bahay. Agad na humingi ng tulong ang nanay nito sa barangay at doon nalaman na nawawala rin ang kasama nitong bata. 50 metro mula sa kanilang bahay natagpuang umiiyak ang mga bata na nasa loob ng sasakyan. Naalam pa ng pulisya kung paano silang nalock sa loob. Agad binigyan ng medikal na atensyon ng mga bata. Ang plinanong romantic moment sa proposal nauwi sa tawanan dahil sa isang pagkakamali ng boyfriend. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Sa Sea of Clouds, feels ay not cloudy. Nabalot kasi ito ng halakhak. Hindi lang basta kilig, kundi kantsaw na rin sa jowang kinabahan sa wedding proposal na hindi na talaga malilimutan. Sila ang magkasintahang Chris at Jai. It's a yes pa rin naman, pero dahil baliktad ang pagkakahawak sa singsing, upside down din ang feeling. Pinakabuhan ako. Maluwag? Ay gosh, yung yun! Paano na lang natin? Hilig nila na mag-hike at may target ng bundok si Chris para mag-propose. Pero nang nasa isang view deck na sila sa bundok sa Misamis Occidental, sabi ko, hanap na lang ako ng ibang view na maganda rin, yung kita rin yung buong lugar. Bit-bit ko na talaga yung proposal ring na yan. Nagmamadali siya, baka kasi iniisip niya na lumingon ako. Doon ako napaturo na baligtad yung singsing. Kaya parang yung reaction
reaction ko na, hindi ko rin ina-expect. Umapaw rin sa million views ang video nila. At kahit pa tila fail sa pagiging romantic ang proposal, see you pa rin sa nalalapit nilang kasal. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.